Jungle. Isa na namang mapagpalang araw mga kamaalam. At ito po ang ating tree design, small letter para sa ating business name. Ayan po, kinikinis ko po siya dahil ito po yung ating minasigya para po maganda ang apply ng ating pintura. At muli po sa aking mga viewers, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At pakiclick nyo po ang aking notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ito po ay ating tatapusin at naway dyan sa pagpasok ng bagong taon ay ating makumpleto at makikabit na ang ating tree design. Ito po ay ating lalagyan din ng ilaw sa loob para maging maganda ang dating niya, lalo na sa gabi. Unti-unti lamang natin po ang ating mga gawain dahil tayo po ay kulang sa budget. Bakit po ba ako gumawa ng tree design? Dapat po ang gagawin ko dyan ay lettering lang. Pero dahil meron po akong mga retaso sa aking ginawang tree design, ay ginamit ko po siya. Sayang naman po kung tatapon ko or i-junk shop, magagamit pa naman po yung mga retaso. Kaya mas minabuti ko pong gawin siyang tree design para mas lalong maganda ang dating niya para sa ating business. At kasunod po niyan, pag naiayos na po natin yan, susunod naman po natin ang ating barangay business permit. Makakuha na po tayo ng DTI para sa ating business. Yung barangay na lang po ang unang kukunin ko. At kapag magandang pasok ng negosyo, tayo po ay mag-apply naman para sa municipal business permit at BIR para tayo makapag-issue ng OR. Muli po, pinapalam ko sa inyo na dapat po ay kumukuha tayo ng mga business permit gaya ng sa DTI. Yan po ay ating pakikinabangan upang kung sakali man tayo may kaparehas na negosyo o may gumaya sa pangalan ng ating negosyo, ay pwede natin silang ireklamo. Bukod pa po doon, kailangan din po natin talagang kumuha ng barangay business permit dahil yan po talaga ay obligasyon ng mga nagnenegosyo, ng bawat nagnenegosyo, ano pa man po ang ating negosyo. Ang sinisingil naman po ng business permit ay naaayon naman po sa ating kinikita at sa klase ng ating negosyo. Kaya kung small time business ka lang, maliit lang din po ang ating babayad na buwis para sa business permit. Kung medyo malaki rin po. At kung malaki, mas malaki rin po. Ganun. At yan po ay pinakikinabangan po natin. Nakikinabang po tayo dyan sa pamamagitan ng kanilang binabalik na serbisyo. At gaya na nga po ng sinabi ko sa nakarang video ko na yan po ay ginagamit ng ating
sangay ng gobyerno upang maitulong sa atin. Gaya nga po ng pandemic, yun, naging Bisaya. Gaya nga po ng pandemic, yun, ay kung sakaling hindi pa po nakakapaglabas ang gobyerno ng pondo, yan po ay ginagamit nila para sa emergency upang maitulong sa atin habang wala pa yung ayuda galing sa national na sangay ng gobyerno o national government. Ganun din, at upang yung ating pangangailangan ay matugunan kagad nila. Yan po ay bumabalik sa atin. At gaya nga po ng sinabi ko, muli ang business permit naman po ay 1 year. Depende po sa klase ng business permit. Yan po mga kamaalam. Kaya kailangan po talaga natin kukuha. So next, itong pagpasok ng January ng 2023, yan po ang aking susunod. Kukuha po tayo ng business permit. At ipapaalam ko rin po sa inyo na ang pagkuha ng business permit po ay para din po sa ating negosyo, na ang ating mga customer at mga magiging customer pa ay nagiging panatag kapag tayo po ay may business permit. Yan po mga kamaalam. Panatag po sila pagka may business permit. At plus po yung katulad ng ginagawa natin na redesign, kung mapapansin nyo po, mas tinatangkilik po ng tao ang mga ganyan. Tulad nga po ng mga ibang food chain na malalaki, ay gumagastos sila para lang makapagpagawa ng panaplex, plastic sign, dahil po yan ay nagbibigay ng karagdagang pang-akit sa customer at kapanatagan. Yun po mga kamaalam. So dumidepende po yan sa klase ng ating inilalagay na sign. Kung tayo po ay gagamit ng tarpaulin, ng nakasulat lang sa illustration board na ginamitan ng pentel pen, nag-iiba po ang pagtingin ng tao sa mga ganyan. Yun po ang katotohanan. So siyempre po, kung ang mga malalaking sangay ng mga negosyo, kainan, maglalagay ng kartulina sa kanilang bubungan at susulatan ng pentel pen, siguro po walang maiingganyong kumain or bumili. Yan po ang talagang katotohanan. So sa atin po, kailangan sa mga nagbabalak magtayo ng negosyo ay atin pong pagandahin at ayusin ang ating business sign. Wag po kayong manghinayang sa pagpapagawa ng business sign dahil malaki po ang kapakinabangan. Yun, huli talaga si Madam. So ayan pong aking ginagawa ngayon ay hindi ko pa po yan na masilya. Ginagrinder ko po yung mga bukol-bukol, yung mga ating welding, pinipinis natin. At pagkatapos po niyan ay ating imamasilya, katulad nung ginawa natin kanina. Marami po kasi ang letra na yan kaya pipinisin po natin uli yan at lalagyan ng masilya. At kung atin na pong matapos ang pagpapakinis at pagsaayos ng mga nakalagay na masilya, yan naman po ay ating ipa-primer, epoxy primer. At pag natuyo na at na-epoxy primer natin, yan po ay atin ang pipinturahan ng kulay na ating gusto. So sana may inyong naibigan ng aking video, at patuloy lang po kayong mag-like sa aking mga video, at huwag kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko.
At mga kamaalam, meron pa nga po pala akong isang may sabihin na sa pagtatapos nitong 2022, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At tayo po ay nadadagdagan pa ng subscriber. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At wag sana po kayong magsasawa sa panonood at pag-like ng aking mga video. At sana i-share nyo rin po upang madagdagan pa po ang ating mga subscriber. Maraming salamat po mga kamaalam.